Palataya ay nire-rewardan ng ating Panginoon. Amen? Palapag mo natin ating Panginoon. Parang kita. Praise the Lord. Praise God. Okay. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Tanungin niyo po yung katabi. Handa ka na ba? Amen? Handa ka na bang sumalubong din sa bagong taon mamaya? Huwag po tayo magpapaputok, ha? Bawal, baka makulong tayo ng isang taon. Kulong ng isang taon, multa ng 5,000. Okay? Tapos mapuputokan pa. Iwasan na lang natin yung mga paputok. Okay? Kami, siguro, matagal na po. Wala nang maging Kristiyano ako, hindi na ako nagpapaputok. Kaya kahit na taga-Bukawi ako, kapit-bahay lang namin ang bilihan ng mga paputok doon. Hindi ako talaga nagpapaputok. Ayan. Yung mga bilihan po ng paputok doon, paglabas na walking distance sa bahay namin. Kaya po pag magpapabili kayo, huwag sa akin. Kasi hindi talaga ako bumibili ng paputok. Sinabi lang ako yan sa Lord. Sabi ko, Lord, hindi ako bibili ng paputok kahit kailan. Bakit? Kasi nung nasa JIL Bundo kami, sumabog yung isang doon, pabrika, nagtakbuhan yung mga trabahador. Nakita ko mismo, kulay gray, kulay silver, yung mga tumatakbo. Puro-pulpura yung katawan. Kaya po sabi ko, mula noon, di talaga ako bibili ng paputok. Kaya po, ganun ka, delikado. Praise the Lord! Salubungin natin ang bagong taon ng punong-puno ng panalangin. Iyon ang ginawa namin practice. Amen? Hindi namin sinasabayan ng alas 12. Kapag tumigil na yung mga putukan, 12:30 na, ayan, nanonood muna kami ng mga fireworks sa labas. Pagkatapos, pag tumigil na, saka kami nagka-gather ng pamilya. Nagde-declare ng mga blessings. Kasi mahirap salubungin yung putukan. Hindi kayo magkakarinigan, di po ba? Ayan. So, yun po yung naging practice na namin. Kahit dun sa Tarlac, kapag Noche Buena po, ay kapag 24, nandun kami, talagang nagka-gather to pray, nag-share, tapos nagde-declare ng mga panalangin sa bawat isa. Pagkatapos, yung sa New Year naman, dito naman sa family. Praise the Lord. Amen? Palapakan nga po natin ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 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 Napakaganda po ng ating pong topic ngayon. Amen. Pwede natin ipakita, no? Okay. Basahin nga muna natin yung ating pong team. Okay. Celebrate Jesus. Sabihin natin, celebrate Jesus. Celebrate revival. Amen. Sabihin natin, revival. Alam nyo, naalala ko, yung nights of prayer natin noong January, ang nilagay ng Lord na declaration sa atin po ay revival, restoration. Amen po ba? Naalala nyo yun? Revival. Kaya naranasan talaga natin ang revival noong January. Ang daming mga nag-open ng mga house church noon. Nag-Jericho March tayo. Ang daming mga naumpisahan dito sa Ascanio. Amen. Yung mga KKB, ang daming na-open ng mga light group. Okay? Talagang ginawa ng Lord ang revival. Tapos, hindi coincident, yun din pala yung magiging team natin sa anniversary. Amen po ba? Kaya, very exciting kapag tayo nag-nights of prayer. Talagang nangungusap ang Lord. Nagkaroon ng restoration. Ang dami pong na-restore noong 2023. Mga kapatid natin na pansamantalang namahinga sa ministry, nabalik noong 2023. Kaya po, talagang restoration. Amen po ba? Amen? Kaya po, umasa tayo, maging excited tayo ngayong 2024. Dahil hindi lang revival. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, more revival. Amen po ba? Ang revival kasi, mga kapatid, pwedeng isang araw lang yan. Amen? Pwedeng 2 araw lang yan. It depends on you. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, it depends on you.
Yung revival natin noong January, siguro isang buwan. Isang buwan, dire-diretso tayo. Talagang sobrang Pagkatapos ng nagsasubside kasi yan kapag yung ating passion, yung ating pong fire, yung ating prayer life ay nagsubside din. Kaya sabihin mo sa iyo, katabi, dapat hindi bababa yung energy. Amen po ba? The fire. Amen po ba? Dapat nasusustain. Amen? Naalala ko kina Brother Francis noon, si Brother Francis. Hanggang magbubukas na tayo sa di ba, sa daycare. Nag-ikot na tayo dun sa tapos kina Anthony. Daming nabuksan ng Anthony. Nasaan na yung mga yung nag-Jericho March tayo. Sunod-sunod ang kasimbayan na nabuksan, tsaka mga alam niyo po, mga kapatid, God is just waiting. Amen? Kaya nga ang ating team ay urgent call to action. Amen po? Kaya praise God, maging excited po tayo dahil yung ating nights of prayer noong January ay gagawin muli natin this coming January 8. Amen? Amen? Gusto niyo po bang sa inyong pamilya ay makaranas tayo ng revival? More revival? Amen? January 8 po, magkakaroon tayo 21 nights of prayer. Amen? Ito ay, alam ko, i-honor to ng Lord. Alam ko na ito ay gagamitin ng Panginoon na springboard to do greater things in our life. Amen po ba? Amen? Praise God. Lalo na ngayon, mga kapatid, na sabi nga, ang pagdating ng Panginoon ay very, very imminent. Pag sinabing imminent, hindi na talaga ito mapipigilan. Amen? Kahapon, yung news ng China, sabi na sa US, stop protecting the Philippines. Stop supporting the Philippines. Sabi ng China sa US, alam naman natin na very aggressive yung China. Yung nangyayari ngayon sa Israel. Alam niyo po, pag-pray natin ng Israel kasi nasa Bible din na ang Israel ay pagtutulong-tulungan ng mga nations. At nakikita natin ngayon parang meron ng mga clue. Bakit siya pagtutulong-tulungan? Kasi tignan nyo naman, ang United Nations, lahat gusto ceasefire. Amen? Lahat ceasefire. Bakit ceasefire? Kasi pinapakita kasi yung mga negative na nangyayari. Hindi nila pinakita yung kung ano ang ginawa ng Hamas sa Israel. Na sinunog pati mga bata, nilagay sa oven, pinuputan ng ulo. Alam po, grabe yung October 7 na yon. Pero, bakit ganun na lang yung passion ng Israel to paralyze Hamas? Dahil alam nila kung ano ang gagawin ng Hamas kapag hindi ito natanggal. Amen po ba? Higit pa doon sa ginawa nila sa October 7. Kaya po, let us really pray, mga kapatid. Let us really, let us always in-tune our spirit to God's Spirit, na hindi tayo, hindi tayo ma-distract ng mga bagay na pansamantala lang. Amen po ba? Amen? Palapakan natin, Panginoon. Praise God. Amen. Nagkaroon po kami ng meeting ng mga lahat ng pastors with our Bishop, Brother Eddie, last Thursday, last week. At yun po yung kanyang mga diniscuss. Sabi niya, we have to really watch out. We have to really prepare. Kaya nga, always be assured that we are prepared for eternity. Sabihin niyo po sa inyong katabi, prepare for eternity. Amen? Yun po yung lagi niyong binababa noong Thursday. Nagkaroon siya personalized talks. Nasa may almost mahigit 1,500 more
kulang-kulang sa 2,000 pastors ang nakasama doon sa meetings via Zoom. Via Zoom, international din po yun. Kaya, praise God. Pinakalat na ng Panginoon ang kanyang mga pastor ngayon all over the world para lahat ng mga nations of the world ay talagang ma-evangelize. Amen po ba? Palapahan natin ating Panginoon. Praise God. The best kind of praise to the Lord. Amen. Sabihin nga po natin, unforgettable worship. Unforgettable worship. Okay, yan po yung title natin, no? Is there such a thing as unforgettable worship? Napalitan ba ng ano? Kita niyo ba? Ayan. Huwag niyo nang palitan ng color, no? Okay. Is there such a thing as unforgettable worship? Does the Bible record a worship that God will not forget? Okay. Who are the people involved? Okay, in this unforgettable worship? How did they worship? Amen? And what inspired their unforgettable worship? Ito ay ilan lamang sa mga dadaanan natin, no? Okay, the worship that God treasures so much. Okay, sabihin nga natin, the worship that God treasures so much. Ito ang characteristics. Sabihin natin, the best from the finest. Amen? Sabihin natin, the best from the finest. Ito pala yung characteristic ng worship na God will never forget. Amen? Naka-record. Sabi nga, di ba, sa, kalimutan ko yung verse, sabi doon sa salita ng Panginoon, I tell you the truth, wherever this gospel is preached throughout the world, sabi ng Panginoon, what she has done will be told in memory of her. Saan sinabi ng Panginoon yun? Para kanino sinabi ng Lord yun? Tatandaan nyo? Yan. Kailan sinabi ni Jesus yun? Doon sa woman na nagbasag ng pabango, alabaster jar, na ang cost ay 1 year na sweldo. Magkano ang 1 year na sweldo? Sabihin natin si Jessica, mga $500,000 siguro ang 1 year na sweldo ni Jessica. O sabihin natin si Jessica yun. Tama ba ako, Jessica? O, higher. Tinatawanan ako eh, higher daw. Okay, so, mga kapatid, ganun kamahal yung pabango. Pagkatapos, ito ay binasag lang. Sabi ni Judas, ano ba yan? Sayang naman. Sana ibinigay na lang, ibinenta na lang, tapos ibinigay doon sa mga mahihirap. Alam niyo po, nang hinayang si Judas, pero yung may-ari ng pabango, hindi siya nang hinayang. Bakit? Alam niya kung kanino niya inilaan yun. Amen po ba? Alam niya kung gaano magbibigay honor. Ang ganda nga nun eh. Bakit? Lahat ng makakaamoy ng pabango na yun, sasabihin na, grabe. Imagine, isang taong sweldo, ibinuhos lang para kay Jesus. At lahat hanggang ngayon, umakalimuyak yung ginawa ng babaeng yun. Amen po ba? Amen? That is unforgettable worship. Amen? Alapahan po natin ang Panginoon. Sabihin ka natin, the best from the finest. Okay, ito yung unang characteristic ng unforgettable worship. Sabi sa Genesis 4:4, Abel brought an offering of the finest, firstborn of his flock. Sabihin nga natin, firstborn. Finest. Finest na, no? Firstborn na, finest pa. Ibig sabihin, yung kanyang firstborn, yung, alam niyo po, pag firstborn, mahal na mahal mo. Amen po ba? Mahal na mahal mo yung, dati nagkaroon po ng African lovebirds.
African lovebirds. Nagkaroon ng baby. Nagkaroon, kulay green. Alam niyo po, sobra kong love yung, nakawala. Parang nadurog yung puso ko. Kasi nakalimutan ko isara yung kulungan. Alam niyo po, nag-pray kami mag-asawa. Lord, Panginoon, ibalik niyo po yung baby namin. Yung African lovebird na yun. Alam niyo po, kinagabihan, binabantayan ni Sister Fe, kinagabihan, bumalik. Tapos, pagkapunta sa kulungan, dali siya tumakbo. Sinarado niya yung kulungan. Tapos sinabi sa akin, Love, sabi niya, bumalik yung ibon. Sabi niya, ayan, sinarado ko na. Alam niyo, sa tuwa ko, nayakap ko si Sister Fe. Praise the Lord. Tuwang-tuwa din siya. Alam niyo po, mga kapatid, kasi firstborn. Amen po ba? Pagkatapos nun, nagkaroon ng sunod-sunod na anak. Naging siyam. Tapos, nakawala. Hindi na ako nalungkot. Kasi, hindi na siya firstborn. Ano yung ibig ko sabihin? Parang sabi ko, sige, malaya na kayo kung saan nyo gusto. Alam niyo po, iba ang firstborn. Amen? Naalala ko yung papaya. Nagtanim ako ng papaya eh. Ang ganda ng bunga. Tapos gusto ko yung bunga. Pagkatapos, pag-uwi ko, wala na. First fruit. Siyempre, sabi ko, grabe naman yung kumuha na yun. Hindi man lang nagpaalam. Hindi po si Kuya Manolo yun, kahit sa amin yun. Nagpapaalam naman siya. Pastor, punta kami sa inyo, kuha kami papaya. Tapos pag-uwi, ang dami-dami ng papaya. Pinamimigay ni Kuya Manolo. Sabi na siguro gusto papaya dyan. Alam niyo po, ang ganun kabait si Kuya Manolo. Hindi niya sinosolo. Kaya Kuya Manolo, marami ulit papaya. Siguro mga March, balik ka na sa amin. Mga kapatid, napaka-importante ng firstborn. Amen po ba? Pero ito ay inilaan ni Abel. At ano ba po? Sabi niya, pot portions, pinili niya yung pinakamainam doon sa kanyang, alam niyo, bagaman, iyon ay flop lang. Pero maybe, that's the best that Abel could give. Amen po ba? Wala naman siyang ginto. Wala naman siyang ibang mga resources. Lord, ito ang meron ako. At love na love ko doon, Panginoon, firstborn kasi. Pero ibibigay ko ito sa iyo. Amen po ba? Sabihin nga natin, the best. The best. And the finest. And the Lord, anong sabi ng Bible? Had respect, regard for Abel and for his offering. Hindi kinalimutan ng Diyos. That's the first offering that was recorded. Amen? Na sacrifice for God. Praise the Lord. For Abel, sabihin nga natin, for Abel, God deserves nothing but the best. Kaya natuwa ang Lord kasi nakita niya sa puso ni Abel ay hindi ako mag-o-offer ng something na hindi the best. Si Cain kasi, ang sabi, kumuha lang siya sa mga kanyang mga tanim. Okay? Kumuha lang siya. Pero si Abel, pinili niya talaga, Lord, ito, gusto ko po ito. Ito, love na love ko po ito. Panginoon, bibigay ko po ito sa iyo. Amen po ba? That's an offering that God will not forget. That's a worship that God will not forget. Amen? Ngayong oras na ito, let us close our eyes. Ayan. Ano yung bagay na nais mong ilaan sa Panginoon that would really honor God in your life? Yes, O God. Kagaya ni Abel, O God, help us to do, O God, and to give, Lord, Panginoon, the best from us, Lord. Hayaan niyo po, Panginoon, it could be the best, Lord, from what you have given us, the best, O God, from what you have, Lord, from our service.
hayaan niyo po, O God, na mailaan po namin sa iyo ang the best. Amen. Praise God. Praise God. Okay, number 2. What's the worship that God treasured so much? Number 2, an offering of great sacrifice. Sabihin nga natin, an offering of great sacrifice. Amen po ba? Sabihin nga natin, great sacrifice. Okay, that's the offering that God will not forget. Okay, praise the Lord. Sabi sa Genesis chapter 22 verse 1 to 17 sa CSB Bible. Okay, sa verses 1 and 2. Basahin niyo po yung buong 1:17 pero pipili lang tayo ng talata dahil limitado lang din yung oras natin, no? Okay, so basahin natin ang verse 1 and 2. Basahin natin ang malakas, everybody. After these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, here I am, he answered. Take your son. He said, your only son, Isaac, whom you love. Go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains I tell you about. So, dito, medyo, una, ang sinabi ng Panginoon ay yung son. Sabihin nga natin, son. Sabi pa ni Abraham, your only son. Sabi pa ng Lord kay Abraham. Tapos, take him. Ayan, sabi pa ng Panginoon, whom you love, no? Go to the land of Moriah. Sabihin nga natin, land of Moriah. Okay, nasan ba ang land of Moriah? Makikita natin sa next na ang land of Moriah ay 3 days travel. 3 days travel from Beersheba. So, ibig sabihin noon, kung 3 araw siya maglalakad, malamang malayo. Siguro, gaano ba kalayo yung 3 araw na lakad? Sabihin na natin, Bulacan, hindi, mga 1 araw lang yung diretsyo, no? Bicol. Sabihin natin, Bicol. Ayan, 3 araw, kaya yun, kuya? Okay, Bicol. Sabi na, Brother Elmer, pumunta ka sa Bicol. Lord, anong nagkasakyan ko? Maglakad ka lang. Papayag ka nun, kuya? Si Abraham naglakad. At hindi lang basta naglakad. Mga kapatid, may bitbit siyang kahoy. May bitbit siyang kahoy, may bitbit siyang sulo, may bitbit siyang, syempre, 3 araw, mga So, sacrifice. Sabihin nga natin, sacrifice. And offered him there. So, sabi sa akin, pagod, tapos yung emotional, hindi siya nagtanong, Lord, bakit si Isaac? Pero makikita mo yung trust ni Abraham. Amen? Okay. On one of the mountains I tell you about. So, early in the morning, Abraham got up, saddled his donkey, and took with him 2 of his young men and his son Isaac. He split wood. Imagine, nagsibak na siya ng kahoy, talagang ready siya. Sabi mo, ready siya. Amen? Ready siya. Okay? Posible bang may kahoy sa bundok? Amen? Sigurado, may kahoy sa bundok. Amen po ba? Bakit hindi na lang siya doon ng kahoy? Bakit hindi na lang siya doon nag-gather ng kahoy? Alam niyo po, sigurado, ibig sabihin, gusto ni Abraham, sure siya na kumpleto ang kanyang pagsamba. What if wala pala doon kahoy? What if wala siyang magamit doon? Pero, syempre, bundok yun, maraming kahoy, pero siniguro na niya. Amen? Sabihin mo sa iyo, ang tunay na worship ay sigurista. Amen po ba? Amen? Yun ang tinatawag na due diligence. Amen? Ibig sabihin, you make sure that your worship is accurate. Amen po ba? Ibig sabihin, complete.
he split wood for a burnt offering and set out to go to the place God told him about. Okay, sa verse 4 and 5, anong sabi? Anong sabi po dyan? Nakarating na sila pagkatapos ng ilang araw? On the third day, Abraham looked up. Third day na, pero distance pa, and saw the place in the distance. Then Abraham said to his young men, sabi niya, stay here with the donkey. The boy and I will go over there to worship. Ito daw po ang unang mention ng worship sa Bible. Okay. And I will go over there to worship. Then, we'll come back to you. Sabihin nga natin, we'll come back to you. Alam ni Abraham sa puso niya, ang puso ng Diyos. Amen? Bagaman siya'y sumunod, alam niya na may gagawing himala ang Diyos. Amen po ba? Pero sumunod siya. Amen po? Nalapahan po na natin Panginoon. Amen. Sa 9 to 12, okay, 9 to 12, verses 9 to 12. Okay, basahin po natin, everybody. When they arrived at the place that God had told him about, Abraham built the altar there and arranged the wood. He bound his son Isaac and placed him on the altar on top of the wood. Sabihin nga natin, he bound. Amen. Actually, nagtanong si Isaac. Ang tanong si Isaac habang umaakyat sila sa bundok, dun sa verses na hindi natin binasa, no? Okay, sabi niya, Dad, sabi niya, nandito na ang sulo. Tapos, nandito na rin yung kahoy, dala-dala ko. Sabi niya, nasa nang i-offer natin? Eh, nakita ni Isaac, dun pa lang sa nag-prepare na ng kahoy si Abraham, nag-prepare na ng sulo. Pero walang dalang offering. Okay? Nasa nang i-offer natin? Nagtataka si Isaac. Okay? Sabi niya, anak, ang sagot ng Panginoon, ang sagot ng Lord, ang sagot ni Abraham, sabi niya, anak, the Lord will provide. Amen? Doon sa banggit yung salitang Jehovah Jireh. Amen? The Lord will provide. On the mountain of the Lord, it will be provided. Sabihin nga natin, on the mountain of the Lord, it will be provided. Amen? Ibig sabihin, in the presence of the Lord, everything that you need will be given by God. Amen po ba? Palapakan natin Panginoon. Praise God. Sabi ng anak, the Lord will provide. So, anong nangyari? He found his son Isaac. So, nakumpinsi naman si Isaac, pero pagdating doon, tinali si Isaac. Bakit kaya hindi nag-refuse si Isaac? Ba't hindi siya nagkaroon ng violent reaction? Ako pala ang i-offer mo. Baka kung tayo, tumakbo tayo, di ba? Mga kapatid, ibig sabihin, magandang upbringing ni Abraham kay Isaac. Anak, baka sinasabi ni Abraham lagi, anak, the best in life is to offer your life to God. The best in life is to offer the best to God. Amen po ba? Kaya nung in-offer niya, wala nang resistance si Isaac. Okay? Talagang hinayaan niya yung kanyang ama. Then Abraham reached out and took, imagine, he bound his son Isaac and placed him on the altar. Hinihika na niya sa altar. Okay? At on top of the wood. So, wala na talagang atrasan. Okay? Then Abraham reached out and took the knife. Alam niyo po, mga kapatid, sa Middle East, tingnan niyo yung mga, may mga, talagang actually po, maraming mga nagsasabi na, sa Gaza, parang walang, lahat ng mga tao sa Gaza, parang na-brainwash. Para sa kanila, yung jihad, it's something that they are born to do. Okay? Kaya di ba si Locsin, na-criticize si Locsin. Bakit? Si Teodoro Locsin.
nung nagsisimula yung Gaza, sabi niya, yung mga baby sa Gaza ay naapektuhan ng sabi ni Locsin, bakit nila dililigtas yun someday that they will be criminal? Sabi niya, siyempre, ang daming nag-react doon. Pero yun kasi yung parang impression. Dahil sa brainwashing, dahil sa tignan nyo, yung mga nag-suicide attack. Okay, yung mga video ng mga Hamas. Wala silang pakundangan basta Israel para sa kanila pag nakapatay ka ng isang Jew. That is a great offering to their God. Para sa kanila yon. So brainwashing. Pero si Isaac, ang nilagay ng kanyang ama sa kanyang puso, anak, to do the best for God is the meaning of our life. Amen po ba? Amen? Kaya mahalaga na bata pa yung ating mga anak, we are already telling them, amen, the essence of worshiping God. Amen? Sabi ko nga kay Sister Merly, nasa ba Sister Merly? Andiyan ba Sister Merly? Kaya, sabi ko kay Sister Merly, sabi niya, Pastor, sabihin ko ba, baka magkakaroon si Sister Merly sa akin. Sabi niya, Pastor, malilate ako kapag Hindi, sabi ko, i-condition mo si Riley na the best day to rise up early is every Sunday because worship yun sa Panginoon. Ginawa mo ba, Sister Merly? Inisip ko 6 a.m. Pastor. Ayan. Kung nagigising siya na may klase, yung mga anak, dapat mas magising siya kapag worship sa Lord. Tama ba ako? Tama ba ako? Amen. Amen? Amen. Amen. Amen po ba? Ang ganda. Alam niyo ako, nabibless ako dun sa mga may baby, no? Na talagang dinadala dito. Parang si Sister Merly din yun. 1 day, 2 days pa lang yata yung anak niya, 3 days pa lang dinala niya kaagad sa church. Si Riley din yun. Kita mo si Riley din yun, no? Tama yung ginawa mo nun. Kino-condition natin na anak, church is where God dwells. Amen po ba? Amen? Amen? Huwag natin silang anak, sige, matulog ka muna. Yan, total Sunday naman ngayon. Eh, Sunday nga, dapat Sunday is the best day to offer to God. Amen po ba? Amen? Palapahan natin ating Panginoon. Praise God. Amen. Kaya po, actually sa akin, Sunday is really non-negotiable. Okay? It's non-negotiable. Ako, nalulungkot ako kahapon kasi nandun lahat yung mga kapatid ko sa Tarlac, galing Aparit, galing Cagayan, tumawag sa akin. Pagkatapos, sabi niya, kailan ka uuwi? Tapos, sabi ko, parang hindi na ako makaka-uwi. Hindi na kayo makaka-uwi kasi sabi ko, luluwas na kami mamaya. Tapos, maaga ang service namin bukas. Pagkatapos, nagse-service, nag-New Year naman kami sa bahay. Kaya, pagkatapos ng Zoom natin, tumatawag sila ng Zoom eh. Kaya, ring ng ring. Tapos, sabi ko, alam niyo na, nalungkot ako. Pero, at the back of my mind, nakita nila na pagdating sa Panginoon, it's non-negotiable. Amen po ba? Bagamat, of course, we love our family, but we have to show also our family that God is our priority. Amen po ba? Amen. Okay, yung mga reunion, ako, umuwi kami, nung Christmas, umuwi kami para lang makasama yung aming mga mahal sa buhay. Ang bilis nga namin eh. Dumating kami doon ng alas 6 ng gabi. Umuwi kami alas 9 ng umaga. Bumalik kami sa Bulacan. Tapos, yun, yung iba naman sa, sa Nueva Ecija naman. Yung mga, talagang, ang family ay give talaga sa Lord. Pero it should never be a reason for us to worship our God less.
Amen po ba? Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise God. But the angel, ayan, then Abraham reached out and took the knife to slaughter his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. He replied, Here I am. Sabi niya, then he said, Do not lay a hand on the boy or do anything to him. Sabi niya, For now I know that you fear God, since you have not withheld your only son from me. Amen po ba? Amen? Sobrang na-touch ang Lord na si Abraham, even his only son, kaya niyang ibigay. Amen? Imagine, sabi nga ni Brother Eddie, sino bang Diyos ang hindi matutuwa, matatouch kapag lahat ng mga bagay, lahat ng the best na kaya mong gawin ay handa mong gawin para sa Kanya. Amen po ba? Sinong Diyos tayo? Ang weakness natin, kapag natuwa tayo. Amen? Pag natuwa tayo sa isang tao, kung anong hawak natin, kung anong pwede nating ibigay, di ba, binibigay natin. Amen? Naalala ko si Julio Iglesias, natuwa dyan siya doon, Shine Boy. Nung pumunta siya sa Pilipinas, pagkatapos, kami niya, ang ganda-ganda yung mag-shine. Talaga, siyempre, Pilipino. Tapos, alam niyo po, sabi ni Julio Iglesias, sabi niya, how much will I pay you for your service? Sabi niya, only $1. Sabi niyong bata, sabi $1 only? Ang ginawa ay wala siyang dollar. Wala siyang $1, siguro puro $100. So, o baka wala siyang dalang pera, no? Ang ginawa niya, alam niyo, inubad niya yung relo niya. Yung relo niyang mamahalan, ibinigay niya dun sa boy. Pero yung boy, hindi tinanggap. Sabi niya, no, only $1. Only $1. Alam niyo po, kapag natutuwa tayo, di mo ba, sobra nating na-appreciate. How much more ang God? Amen? Naranasan niyo na bang matuwa ang Lord sa inyo? Amen? Nung natuwa ang Lord sa atin, di po ba, hinigitan niya yung ating mga panalangin. Amen po? Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Praise God! Amen! Tingnan niyo po yung sa verse 15 to 17. Ayan, basahin natin. Then, the angel, basahin nga natin malakas, the angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven and said, By myself I have sworn, says the Lord, because you have done this thing and have not withheld your only son, I will indeed bless you and make your offspring as numerous as the stars in the sky and the sand on the seashore. Your offspring will possess the gates of their enemies. Amen? Doon na nagsimula, mga kapatid, na ang blessing ng Lord ay naging tuloy-tuloy. Alam niyo po, ang buong Middle East ay halos galing kay Abraham. Amen. Yung mga Arabs, galing yan kay Abraham. Imagine kung gaano sila blessed. Okay? Yung Arabs, galing kay Ismael yan eh. Sila yung lahi ni Ismael. Ang direct na lahi ni Isaac, ang direct na lahi ay yung mga Jews, yung mga Hudyo. Magkalaban sila, pero kita nyo naman kung gaano sila pinagpapala ng Panginoon. Disyerto ang kanilang lugar, pero nasa kanilang pinakamagandang building. Amen po ba? Amen? Kaya po, sobra ang faithfulness ng Lord. Hanggang, sabi ng Panginoon, hanggang ilang generation ba faithful ang Lord? Sabi ng Panginoon, 1,000 generations. If you are faithful to God, God will bless you even to 1,000 generation. Exodus chapter 20. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Amen po ba? Palakpakan po lang natin, Panginoon.
Praise God. Amen. Kaya alam nyo, tayo na nandito na ginagawa ang the best para sa Panginoon, you are assured that your generation will be blessed. The generation of the righteous will be blessed. Sabi ng Bible, Deuteronomy chapter 28, ang sabi ng Panginoon, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will bless you. He will bless the fruit of your womb, ng mga anak ninyo. Amen po ba? Amen? All these blessings will come upon you, sabi ng Panginoon, if you obey the Lord your God. Amen? Palapahan po na natin, Panginoon. Praise God. Praise God. The worship that God treasured so much is one, an offering of great sacrifice. Sabihin niya po natin, offering of great sacrifice. Ano yung una kanina? The best from the finest. Amen po ba? God treasures every sacrifice we give. Sabihin niyo nga po sa inyo, God treasures every sacrifice we give. The time we spend, the distance we travel. Imagine 3 days ang travel ni Abraham. Tayo, marami sa atin, we have to travel great distance. Amen? Okay, yung nagkagaling ng Hugo. Okay, wala sila Kuya Rodolfo ngayon, pero nagmumotor siya para lang makarating dito. Magagaling sa Cavite. Okay? At syempre, ilang oras din yung binubuno, lalo na pag traffic. Alam niyo po, God treasures them all. Amen po ba? The resources we offer. Okay? Ang mga binibigay natin. The hardship we endure. Hindi naman lahat ng oras ang paglilingkod sa Panginoon ay talagang energetic ka. Minsan galing ka sa trabaho. Amen? Minsan, hindi maganda ang pakiramdam mo. Pero you still, Amen po ba? Nabibless na ako kay Raymond pag nakikita ko nung Christmas. Mag-isa ka lang doon, pumupunta sa neighborhood, nagka-gather doon ng mga children and alam niyo po, those are sacrifice of great value to God. Amen? Pati yung pagta-training dito, alam niyo, hindi ko kaya yun. Kasi paghapon na gusto ko na umuwi. Pero sila nag-i-stay. Kaya, lagi kong kinukumusta, kumusta yung training, kumusta yung Alam niyo po, hindi yun nawawalan. Sabihin mo sa'yo talaga, hindi nawawalan ng kabuluhan. Those are offerings that are unforgettable. Amen po ba? Palapakan mo natin ang Panginoon. Even the time away from our loved ones. The time away from our loved ones. Alam niyo po, sabi nga, may mga nagsasabi na, the loneliest place in the world is at the top. Because at the top, you are alone. At you are alone. Pero you will never be alone, of course, with God. Ibig sabihin, kasi yung nasa top, mag-isa sila sa leadership, no? Okay? Pero alam nyo, lahat ng yun ay appreciated ng Lord. Amen. Sabihin mo sa iyo, kalabi, nothing escapes God's appreciation. Yung pag-isip mo ng umaga ngayon, at saka maaga, yung pagliban mo sa trabaho, mga kapatid, yung pag-skip mo noong oras, lalo na kung meron kayong lakad, pero sabi mo, punta muna tayo sa church. Alam niyo po, nilagay ng Lord sa heart ko kanina. Kapag inuna mo ang Lord, mamamaximize yung oras na ilalaan mo doon sa inyong lakad. Amen? Hindi masasayang. Pero pag inuna yung lakad, baka matraffic ka. Masasayang lang yung oras sa traffic. Unahin na natin ang Lord. Diba, tita, no? Unahin na natin ang Lord. Amen po ba? Meron namang online. Alam niyo po, online is never an alternative. Okay? Bakit po? Kasi online is not, walang sacrifice to. May konti, slide, no? May konti.
Okay, pero syempre, alam ng Lord ang mga sitwasyon natin. Pero if you can go face to face, do not resort to online worship. Amen po ba? Amen? Dahil wala talagang, of course, ang presence ng Lord hindi nalilimitahan. Pero God's presence is more when God sees sacrifice. When God sees your willingness to offer something to Him. Amen po ba? Your time, your energy, your whatever na valuable yung oras nyo with family, pero in-offer mo sa Panginoon, alam nyo, i-maximize ng Lord the time that is remaining. Amen po ba? Amen? Magiging napakamabunga noong mga oras na binigay mo, na itinira mo para sa iyo. Amen? Diba? Mamumultiply ng Lord lahat yun. Praise God. Kaya nga, ang dami mga nagpapatotoo na nung bago ako Kristiyano. Sabi niya, nung ako po ay hindi Kristiyano, Monday to Sunday po, nagtitinda ako sa karinderya. Sabi niya, nung naging Kristiyano ako, nalaman ko na ang Sunday para sa Panginoon. Kaya sabi niya, hininto ko yung karinderya ko pag Sunday. Alam niyo, yung kinikita ko, nung hininto ko yung karinderya, masigit pa doon sa kinikita ko doon sa tuloy-tuloy ako nagtitinda. Kasi you can never outgive God. Amen po ba? Of course, we have to balance. Ibabalance natin. Kung nakapag-Sunday ka naman, okay, bawal bang magtinda? Hindi. Basta unahin mo ang Lord. Amen po ba? Palapakan mo na natin Panginoon. Okay, as God blessed Abraham, He will never fail to bless every sacrifice we give to Him. Amen? The worship that God treasured so much, okay, is endless. Sabihin nga natin, endless. Okay, marami pa. Hindi na natin kayang isa-isahin, no? David's devotion to God. Alam niyo po ba kung gaano karaming ginto ang inilaan ni David? Lahat ng ginto na inipon niya, inilaan niya sa building the temple of God. Kapag tinotal mo, billions of pesos. Okay, tonela ng ginto. Solomon exuberant sacrifice. Ito pala yung mas magandang term, no, kesa doon sa extravagant. Yung exuberant pala, ibig sabihin nun, joyful giving, joyful liberal giving. Okay? Exuberant. Okay? Yung kasing extravagant ay parang wastefully ang pag exuberant is joyfully giving. Si Solomon, hundreds of thousands of sheep ang in-offer niya nung i-dedicate ang temple. The widow's offering. Okay, yung widow's offering, ano ang kanyang binigay? Isang kusing. Pero, sabi ng Panginoon, that is more than what the others have offered. Amen po ba? Dahil ang in-offer niya ay pagkain naman niya sa buong maghapon. Amen? Di na siya kakain kapag in-offer niya yun. The woman with an alabaster jar of perfume, and more. The worship that God treasures so much. Amen. Sabihin mo sa iyo katabi, tapikin mo siya. Sabi, God has included yours on the list. Amen. Wala man sa Bible, pagdating mo sa langit, sasabihin ng Panginoon, anak, naalala mo ba? Eto na lang yung natitira sa'yo, pero binigay mo pa. Kaya naglakad ka pa uwi. Eto na lang ang ano. Pero alam niyo po, whether God rewards you here or not, definitely, He will reward you in heaven for that. Kaya nga, sabi ko noon, Lord, bakit kaya precious in the sight of the Lord is the death of His saints? Kasi, the death of His saints is the recognition day. Amen? I-recognize tayo ng Panginoon for all the things that we did with. Sa lahat, i-honor tayo ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Amen? Pero,
I assure you, mga kapatid, sabihin mo sa katabi, God will never fail to reward every worship. Amen? Sabi sa Psalm 103 verse 1 to 5. Tignan nyo. It is an amazing demonstration of an ending blessing, favor from God. The more the psalmist praised God with all his inmost being, the more God bless him. An ending. Okay? Tingnan po natin, basahin natin. Sabi sa verse 1, praise the Lord, O my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Siguro iniisip niya, Lord, how can I praise you more for all that you have done for me? How can I thank you more? How can I honor you more? Amen? For all that you have given to me. Sabi niya, you heal. He heals all your diseases. Naranasan niya to. Who forgives all your sins. Amen? Sabihin ka natin, God forgives all our sins. Sinong naranasan yun? Taas ng kamay. Naranasan natin ang forgiveness ng Panginoon. And heals all your diseases. Sinong naranasan yun? God heals all our diseases. Kahapon, pagdating ko dito, medyo mabigat yung pakiramdam ko eh. Sabi ko, ano to pero alam nyo, nung nagwo-worship dito, nung tumayo ako dito, sa general prayer, pagkupo ko, wala na lahat ng mga nararamdaman kong, kasukasuan o nananakit ng katawan. Kaya tinanong ko si Sister Fe, bumili ka ba ng BioFlu? Pero nung pagbaba ko dito, nawala. Amen? Palapakan na natin Panginoon. Praise God! Who redeems your life from the pit? Sino dito yung buhay niya dati masalimuot at mahirap at maraming problema, pero ang Diyos tinulungan siya. Taas ka ang kamay? Amen? Ano pa po? Ayan. Crown you with love and compassion. Sino dito araw-araw, lalo na kapag siya'y nalulungkot, nararamdaman niya ang pagyakap ng Diyos. Taas ang kamay. Amen? Praise God! Alam nyo, salamat sa Lord at may Lord tayo. Kasi hindi lahat ng oras may yumayakap sa atin. Amen po ba? Pag may problema tayo. Pero kapag may Diyos tayo, kahit wala yung mga tao sa paligid natin, kahit na hindi nila alam yung mga nangyayari sa atin, ang Diyos ang yumayakap. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Who satisfies your desires with good things. Amen. Sino dito makapagsasabi na higit pa sa kanyang mga pinapanalangin inaasahan, siya ay binibless ng Lord? Taas nga po ang kamay. Amen. Alam niyo po mga kapatid, those are reasons to praise God with our inmost being. At cycle. And the more you praise God with our inmost being, the more He will forget, the more He will pour out His benefits. Amen po ba? The more He will do miracles. Unending po yan. Kaya, tingnan nyo, bibless ka ng Lord, bibless mo rin siya, bibless ka ulit ng Lord, bibless mo rin siya. Lalo kang ibibless ng Lord, lalo mo siyang ibibless. Saan papunta yun? Amen po ba? Saan papunta yun? Unending. Amen po ba? How do we praise God with our inmost being? Patapos na tayo, no? How do we praise God with our inmost being? Sabihin ka natin, it's doing everything we can. Amen? Doing everything we can. Whatever your hand finds to do it with all your might. Whatever you do, work at it with all your heart. As working for the Lord and not for man. It is the Lord's Christ we are serving. At ang pangako ng Panginoon, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Amen? Alabahan nga po natin ang Panginoon. Praise God. How do we praise God
with our inmost being? It's giving the best we can. Amen po ba? Una, it's doing everything we can. Ano yung pangalawa? Giving the best we can. Amen? How do we praise God with all our inmost being? Basahin nga natin ang susunod. We do not stop serving Him, pleasing Him, honoring Him in our lives. Sabihin mo na yun sa iyong katabi, do not stop. Because serving God is our life. Amen? If you stop serving God, then para nag-stop yung buhay natin. Amen? Lalo na kapag naranasan natin na ang buhay natin ay ang Diyos. Amen po ba? Our life is directly connected to God. Amen? Palapahan po natin ating Panginoon. Praise God. Tayo po tayo lahat sa oras na ito. Sabi ng song, ito yung worship kanina, no, na inawit natin, Lord, as long as I have breath, I'll find a way to say that I love you. I'll find a way to say that I love you, Lord. Panginoon, in any way that I can do. Everything may change. Sabi nga natin, everything may change. Hindi lahat ng sitwasyon, hindi lahat ng oras, pare-pareho ang sitwasyon natin. Pero ang mahalaga, in whatever situation you are, you will still praise God the way He wants us to praise Him. Amen. Not the way we want, but the way we want, but the way God wants us to praise Him. Everything may change and the world may pass away, I still love you. With every song we sing, with every prayer we pray, we build you a throne made from the sound of praise. Sabi ng chorus, Jesus, we lift you in our praises. Because we want everyone to see your face. People will see the face of Jesus through our worship. How beautiful Jesus is. People will see the face of God through our service. How deserving God is. Sasabihin nila, sobrang deserve, sobrang napakaganda naman ng Diyos nila. Ginagawa nila lahat yung kaya nila for Him. They are not refusing. They are not reserving anything. Like that alabaster woman with an alabaster jar of perfume. Raise your hand. Away, I still love
God is speaking to us. He is so pleased with our worship to Him, with our desire to honor Him with our life. Ngayong oras na ito, kapatid, kung may pagkakataon na, Lord, patawan po kung ang aking passion, kung ang aking desire to give the best to you. Kung may pagkakataon na ito ay nag-subside, kung ito ay na-overcome ng aking mga nararanasan sa buhay, whether blessings or trials, forgive me, Lord. If my desire to honor you, Lord, ay somehow nabawasan, ngayong oras na ito, ask God to renew our desire to offer Him the best, to praise Him with our inmost being, dahil kahit kailan hindi nabawasan ang pagpapala ng Diyos sa atin. Nadadagdagan pa nga ito every day of our life. At ang hinihintay ng Lord na isukli natin sa Kanya ay ang mas mataas na antas na pagsamba, pagsunod, paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Brighter than, all the stars are our worship is for you alone. We will do this throne. Oh, Jesus, all the praises. So every eye can see your face, your power. Behold you as you
Lord.